maayos-ayos ang problema sa iligal na pagmimina sa Eastern Samar hanggat walang aksyon ang lokal na pamahalaan. Ang problema kasi, takot daw ang mga opisyal na ipatigil ang pagmimina dahil karamihan sa mga minero butante nila. Narito ay kalawang bahagi ng aming eksklusibong report. Kapit sa patalim ang ilang minero ng chromite sa Eastern Samar dahil wala raw silang ibang alam na pagkakitaan. Bawat kilo ng chromite na ginagamit sa paggawa ng pulbura at bala, 25 pesos ang halaga. Hanggang 200 piso ang kita nila sa buong maghapon. Hindi namin alam kung legal to, illegal. Ano namin, trabaho lang. Magkakitaan lang namin. Ang mga residente nababahala na lalo't sunod-sunod ang landslide at baha sa kanilang probinsya. Marami to sila dito nagkukrumike. Mga iba-ibang lugar. Natatakot. Alang wala kaming nagagawa. Paliwanag ng Mines and Geosciences Bureau ng Region 8, dahil small-scale mining lahat, hindi nila hawak ang mga ito. Ayaw rin daw ng mga local official na masagasaan kahit maliliit na minero. Nakausap namin si Mayor, yun ang sabi niya, political suicide yan pag pinalis ko yung mga tao dyan. Git naman ni Governor, may permit ang lahat ng minahan. Pero hindi raw siya ang nagbigay nito kundi ang nakaraang administrasyon. Hindi naman ako nagdidipisa sa mga minero. Ang ano ko lang, yung totoo lang sinasabi ko. Ibinalik pa niya ang responsibilidad sa DNR. Muna yung DNR, magpalis dyan. Naalalay na lang kami. Sila naman ang may, ng authority dyan lang. Dapat talaga yung local officials, yung barangay chairman, yung municipal mayor, at saka yung provincial governor magtulong-tulong para masugpo itong illegal mining activities. Erwin Tulfo, News 5. Abangan po ang huling bahagi ng aming report bukas kung saan may panawagan sa DNR ang isang congressman para masugpo ng illegal na pagmimina sa kanyang nasasakupan. Lumutang ang pangalan ni dating NBI Director Magtanggol Gatdula kaugnay ng pananambang kagabi sa Deputy Director ng ahensya na si Reynaldo Esmeralda. Pero akusa ni Gatdula malamang na kaso lang ito ng ambush me. Edison Reyes, ikwento mo. Daplis ng bala ng Armalite sa sentido. Pa at balikat ang inabot ni NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda ng tambangan sa Paco, Maynila pasado alas 7 kagabi. Buti na lang di napuruhan si Esmeralda. He is doing well and we expect full recovery. Kwento ni Esmeralda galing ang kanyang convoy sa NBI at papunta sana sa Makati. Isang motor daw ang biglang sumingit. Sakay nito ang dalawang lalaki na armado ng Armalite. Sa Apasinti State sa may Paco, around 7:30 ng gabi more. Tapos doon kami ng bus, convoy namin. Pinutukan na kami diretso. Pagbaba, nung wala nang makitang puro nag-traffic na dito, nagbalikan sila sa kotse, nagbueltahan na sila. Si Justice Secretary Leila de Lima, duda sa timing ng ginawang ambush kay Esmeralda, lalo na't kasisibak lang ng boss ni Esmeralda na si dating Director Magtanggol Gatdula, matapos madawit sa umano'y kidnapping at extortion sa isang Haponesa. Hindi rin daw pwedeng baliwalain ng mga balita tungkol sa power struggle nila Gatdula at Esmeralda. Ang sinasabi ko lang is that itong timing, itong mga circumstances na hindi pa nga natatapos yung problema natin sa NBI. Agad naman pumalag ang kampo ni Gatdula. Tanong nila, baka kaso ito ng ambush me. Armalite ang ginamit, ang daming tama ng kotse. Pero wala namang tama, with all due respect doon sa mga intended target. Abay siguro may agimat sila. Pero ang matindi ang duda ay ang mga pulis na nagtataka kung bakit ang bilis na linis ng NBI ang crime site, gayong sila raw dapat ang unang magkokordon sa lugar. Ang ino lang namin dito, medyo parang mabilis masyado. Bumuo na ng task force ang PNP para sa agarang ikareresolba ng kaso. Edison Reyes, News 5. Mga kapatid, kalmado naman po ang langit. Pero, dinalo pa rin ang mga panakanakang pag-ulan ng ilang bahagi ng Metro Manila kanina. Sabi sa inyo, huwag niyo muna itago yung mga payong niyo . Pero sabi naman ng Pag-asa, hindi ito dahil sa anumang weather system, kundi mga isolated rain showers lang po. Gayunman, andyan pa rin po ang buntot na cold front at apektado nito ang Hilagang Luzon.
Kaya inaasahang magiging mas maulap at posibleng umambon dyan po sa inyo. Diyan naman sa Mindanao, meron pa ring easterly winds. Yan yung hangin na kalimitan, mainit pero nagsasalubungan sa iba pang hangin kaya nagbibitbit pa rin to ng ulap. Kaya naman hindi malayong ulanin po kayo dyan. Pero maiba tayo. Bukod sa favorite brother siya ni Imelda at favorite bayaw ni Ferdinand, bakit ba kailangan niya ng natatanging banggit? Once upon a time, si Benjamin Cocoy Romualdez ang isa sa mga pinakamakapangyarihang nilalang sa Pilipinas. Panahon ng diktadurya, hindi ka pwedeng magnegosyo nang hindi dumadaan kay Cocoy. Tinawag siyang bagman ni Imelda. Si Romualdez ay naging ambassador ng bansa sa Washington. Naging kontrobersyal ang appointment na ito kasi hirap daw siya mag-Ingles at masyadong brusko makitungo. At dahil mahilig siyang mamigay ng adobo sa mga kasama niya sa diplomasya, siyang tinuguri ang The Adobo Ambassador. Pero tandaan, lahat ng kapangyarihan sa abo pa rin ang hangganan. Ya't isang maluwal mga kapatid. Ako po si Lord Rivera, yan po ang ulat panahon sa ngayon. Bago nagsara ng Twitter account si Hayden Ko, na-tweet niya ang tila selos sa mga sweet umanong sulat ng yoga instructor na si Al Galang kay Doktora Vicky Bello. Sa pakikipag-usap ng News 5 kay Al, nilinaw niya kung para saan talaga ang mga sulat na ito. Sabi niya, moral support lang daw talaga ang letters na to para kay Vicky, na syempre ay broken-hearted sa pagsisplit nila ni Hayden after almost 7 years. Nakapag-usap na raw sila ni Hayden tungkol sa mga sulat at cool naman daw si Hayden dito. Mensahe niya sa mga naniniwalang siya pa rin ang dahilan ng breakup ni na Vicky at Hayden, hindi sila mag-on ng doktora at never siyang naging dahilan ng pag-aaway ng dalawa. Ay naman pala. Clear na sa'yo. Oo. Wala namang ugnayan. Oo nga, kaya nga clear na sa'yo yung issue. Kasi yan ang bumabagabag sa'yo, diba? Parang Hayden, relax lang. Yung mga ganyan, dapat alamin mo muna mga bagay-bagay, mga kalalakihan, mga girls din. Konting, communication yan. The key is communication. Ayan, bye-bye na raw. Sabi ni Direk, yan ang 45 minuto ng Aksyon Balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Saan man, kailan man kapatid, higit sa balita, aksyon.